Hi, welcome to Math TV. Ngayon po ang video ito aking tuturo sa inyo. Ito ay patungkol sa multiplying fractions by another fraction and a whole number. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Bago tayo mag-proceed, tayo muna ay mag-shoutout. Shoutout sa pamilya Sains and Baharas family. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ganitong mga content ko sa channel na ito. Okay, ngayon po, tuloy tayo. Ang direksyon po dito ay sinasabi, write the missing number to make the multiplication sentence correct. Okay? Ito yung mga nasa box. Ito yung ating sasagutin para ang multiplication sentence na ito ay maging tama. Okay? So, supplyan natin ng mga number na nawawala dito sa mga box na ito. Ngayon, paano natin makuha ang mga number na nawawala dito? Okay? So, ang gagawin lang natin, meron naman ibinigay ng mga clue. Ito sa number 1, ang kanyang unang fraction ay 3. Ang denominator times sa pangalawang fraction, numerator naman ay 4. So may box sa baba, denominator equals 8/18 ang product niya. Okay. Ang gagawin natin, itong 8, i-divide natin dito sa 4. Okay? So, i-divide lang natin by using cancellation method. Okay? So, i-divide lang natin 8 divided by 4, that is 2. So, ang 2, ilagay lang natin dito sa box. Yan po ang nawawalang number. Pag i-multiply mo yan, 2 times 4, that is 8. Sa 18, i-divide lang natin dito sa 3. 18 divided by 3, ilan? That is 6. 3 times 6, that is 18. Okay. So, itong 8/18, pwede pa natin yan ma-reduce to lowest term. Okay. So, ano ang kanilang divisible dito? Ito ay divisible by 2. So, divide mo lang by 2. Yan. So, ang kanyang lowest term ay 4/9. Okay? So, yan po ang answer. Number 2. 3. Ang denominator ang missing times numerator naman ang missing equals ang product 6/63. Okay. So, ganun din, i-divide lang natin yung 6 dito sa 3. Ang kanilang quotient, ilan? That is 2. 3 times 2, that is 6. 63 divide dito sa 9. Ilan ang quotient? That is 7. 7 times 9, that is 63. Okay, reduce natin sa lowest term. Divisible siya by 3. 6 divided by 3, that is 2. 63 divided by 3, that is 21. So, ito po ang answer. Number 3, ang missing niya dito ay ang numerator. Sa pangalawang fraction naman ay denominator. Ang product, 24/42. So, divide lang natin. 24 divided by 8, that is 3. 3 times 8, that is 24. 42 divided by 14, that is 3. Ilagay mo yung 3. Ngayon, i-reduce natin sa lowest term. So, divisible siya by 6. Okay, 24 divided by 6, that is 4. 42 divided by 6, that is 7. So, ito po ang answer. Next, number 4. Ganun din, denominator ang missing. Ang pangalawang fraction ay 1/3. Dito naman, ang missing naman niya ay yung kanyang whole number. Okay? Equals 12. Okay? Okay, 12 divided by 2, that is 6. Whole number yan. Take note, meron na siyang understood na 1 sa baba. Okay?
12, ito naman sa baba, denominator, 12 divided by 3, that is 4. Ilagay mo 4. Okay? Pag-multiply mo 12. Ngayon, reduce natin sa lowest term. 12 divided by 12, that is 1. So, ito ang answer. Number 5. So, ang missing ay numerator. Pangalawang fraction after sa whole number ay yung denominator. Ang product ay 12 over 28. So, i-divide lang natin yung 12 sa 3. Kasi itong whole number, mayroon siyang 1 sa baba. Okay? 12 divided by 3, that is 4. Pag i-multiply mo sa 3, that is 12 times 1, 12 pa rin. Okay? 28 divided by 14, that is 2. Okay? Ngayon, pwede natin siya i-reduce to lowest term. Reduce natin sa lowest term, divisible siya by 4. Okay? Divisible siya by 4. 12 divided by 4, that is 3. At itong 28 divided by 4, that is 7. Okay? So, yan po ang answer. Kaya mga Kamat-like TV, kung kayo ay mayroong natutunan, huwag kalimutang pindutin ang like at kung pa lamang sa akin channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe, maging ang bell notification upang kayo ay laging naka-update sa mga bagong video na i-upload sa akin channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.